Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at ngayon ay Marso na ng DUT 26, kailangan ninyong marinig ito bago pa man kayo lumabas ng bahay para pumunta sa bangko o sa ATM ninyo. Mayroong isang napakahalagang update tungkol sa inyong pensyon na maraming tao ay hindi pa alam. At kung hindi ninyo malalaman ito ngayon, posible na mawala sa inyo ang pera na may karapatan kayo. Hindi ito biro. Hindi ito tiismis. Ito ay isang bagay na kailangang malaman ng bawat pinsyado sa buong Pilipinas, mga miyembro ng SSS, ng GSIs, at maging ng mga naghihintay pa sa kanilang lump sum or death benefit. Narinig ninyo na ba ang tungkol sa 6,000 hanggang 7,500 na pension credit na nakaschedule ngayong Marso 2026? Marami sa inyong mga kaibigan at kapitbahay ay naghihintay na sa bayad na ito, pero hindi lahat ay sigurado kung kailan mismo darating, kung paano i-claim at kung ano ang mga bagay na maaaring magpababa o masama pa mag-hold ng inyong bayad. Kaya ngayon, tulad ng isang matandang kaibigan na uupo sa tabi ninyo sa hapagkainan, ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Mahinahon, malinaw at tapat. Manatili kayo at panoorin ang buong video na ito. Dahil sa huli, may isasabing tips ako para sa inyo na maaaring dagdag na libo-libo sa inyong bulsa sa mga darating pang buwan. Huwag lumayo, magsimula tayo sa simula. Ang March Pension Credit Update ay hindi isang bagong batas o isang bagong programa ng gobyerno. Ito ay ang resulta ng kombinasyon ng tatlong bagay na nagkataon na nagtagpo ngayong Marso. Ang regular na monthly pension release ang natitirang adjustment mula sa 2024 Pension Increase Directive at ang isang supplemental credit na nakaschedule para sa mga qualifying members na matagal nang naghihintay ng kanilang napending na benefit adjustments. Para sa mga miyembro ng SS, ang tipikal na monthly pension ngayon ay nasa pagitan ng 2,400 hanggang PHI 500. Depende sa inyong bilang ng kontribusyon at average na sahod noong nagtatrabaho pa kayo. Ngunit ang mga pensyonado na naapektuhan ng 2023 at 2024 Pension Increase Directives ay makatatanggap ng karagdagang credit na magdadala ng kanilang total na natanggap ngayong Marso sa 6,000 hanggang 7,500. Oo, kayo ay narinig ninyong tama. Ang ilang miyembro ay makakakita ng lump na deposito na higit sa kanilang normal na monthly na bayad. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang mga dating government employees gaya ng mga guro, pulis, sundalo at iba pang kawani ng gobyerno, ang sitwasyon ay medyo naiiba. Ang GSIS pension ay karaniwang mas mataas at ang March credit ay may kasamang naka-queue na service credit adjustments para sa mga nakapagre-retiro mula 2020 pababa na hindi pa nakatatanggap ng kanilang buong retroactive adjustment. Kung kayo ay dating government employee at nagre-retiro kayo sa pagitan ng 2015 at 2022, kailangan ninyong pakinggan ng mabuti ang susunod na sasabihin ko. Ngayon, ang tanong ng lahat, kailan mismo darating ang pera sapagkat walang mas nakaka-frustrate sa isang senior kaysa ang puntahan ng bangko at wala pa ring deposito? Para sa mga SSS pensyonado na naka-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module o DM, ibig sabihin ang inyong pension ay dumarating sa inyong bank account e-wallet tulad ng GCash or PayMaya or sa inyong SSS UMID card. Ang March 2026 release ay nakaschedule sa ikalawang linggo ng Marso, partikular na sa pagitan ng Marso 10 at Marso 14. Ang eksaktong petsa ay nakasalalay sa huling dalawang digit ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 102, maaga kayong makatanggap karaniwang sa ikaw. Kung nagtatapos sa 7,8900, ang inyong release date ay mas malapit sa ika-14N o ika-15. Para sa mga miyembro ng GSIS, ang pensyon ay karaniwang nire-release sa una hanggang ikatlong araw ng trabaho ng bawat buwan. Ngunit ang supplemental credit na kasama ng March update ay maaaring lumabas ng hiwalay kadalasan sa pagitan ng Marso 15 at Marso 20. Kaya huwag magpanik kung ang inyong regular na pensyon ay dumating na, ngunit hindi pa kayo nakakakita ng karagdagang bayad. Bigyan ninyo ito ng kaunting panahon, isang praktikal na payo. Lagi kayong mag-check ng inyong MICE account online or ang GSIC card plus sa website nila bago pa man pumunta sa bangko. Nakakatipid ito ng panahon at lakas lalo na para sa ating mga senior na may karamihangi kahirapan sa pagbiyahe.
Hindi lahat ng pensyado ay makatatanggap ng buong 6,000 hanggang PH 7,500. Kaya naman importanteng malaman ninyo kung saan kayo nakalagay. Una, para sa kwalipikado kayo para sa pinakamataas na credit kung kayo ay may edad 6 hindi pataas at aktibong tumatanggap ng retirement pension, nakapagbayad ng hindi bababa sa 120 monthly contributions bago mag-retire. At ang inyong pensyon ay nagsimula bago ang Enero 2025. Dagdag pa rito ang mga miyembro na nakapag-avail ng SS Pension Loan Program at may natitirang balance ay dapat malaman na ang loan repayment ay maaaring i-deduct sa inyong pension bago pa man ito ma-credit sa inyong account. Kaya kung ang inyong normal na pension ay 4,000 at may 500 kang monthly loan deduction, ang makukuha ninyo ay 3,500 lang. Tapos, ang supplemental credit ay idadagdag doon. Para sa GSIS naman, ang mga retires na nasa ilalim ng Old Law Retirement, ibig sabihin nagre-retiro bago ang Republic Act 8291, ay maaaring may kaibang computation. Ang mga ito ay madalas na nasa edad 70 pataas na ngayon at ang kanilang pensyon ay kinukwenta sa ibang paraan kaysa sa mga nagre-retiro pagkatapos ng 1997. Kung kayo ay nasa grupong ito, lubos na inirekomenda ko na direktang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS office para ma-verify ang inyong entitlement. At para sa inyong mga kamag-anak na dependent pension recipients, halimbawa ang asawa o anak ng isang pumanaw na pensyado, mayroon ding adjustments para sa kanila. Bagaman ang halaga ay karaniwang kalahati lamang ng retirement pension ng pangunahing miyembro, huwag nilang kalimutang i-update ang kanilang contact, information at bank details sa SS or GSIS upang matiyak na walang delay. Ngayon, nandito na tayo sa pinaka-importanting bahagi ng video na ito. Ang mga bagay na maaaring magpababa ng inyong pensyon na hindi ninyo alam. Tinawag ito ng ilan na silent deductions o ang mga bawas na hindi ninyo naroroon ng personal na inaprubahan. Una, ang PhilHealth Premium Deduction. Simula noong 2024, ang mga pinsado ay otomatikong nagbabayad ng PhilHealth Premium na direktang binabawas sa kanilang pensyon. Para sa mga may pensyon na 5,000 pababa, ang bawas ay 205 bawat buwan. Para sa mga nasa 5,1 hanggang 10,000, ang bawas ay 500. Maraming seniors ang nagulat nang makita nila na mas mababa ang kanilang natanggap kaysa dati. At ito ang dahilan. Ang magandang balita, ang inyong PhilHealth Premium ay nagbibigay sa inyo ng expanded hospitalization coverage, kaya hindi ito basta-basta luging pera. Pangalawa, ang pension loan balance. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung kayo ay kumuha ng SS or GSIS pension loan at hindi pa ito fully paid, ang monthly amortization ay ibabawas sa inyong pension bago pa man ito ma-release sa inyo. Kung hindi kayo sigurado kung may natitirang loan kayo, mag-login sa inyong MySS o GSIS account at tingnan ang loan balance section. Pangatlo at ito ay para sa mga seniors na may dalawang pinagkukunan ng kita gaya ng pension at parte pa ring nagtatrabaho o may negosyo. Maaari kayong maapektuhan ng income tax kung ang inyong combined annual income ay lumagpas sa threshold na itinakda ng Train Law. Ang retirement pension mismo ay tax-exempt sa Pilipinas. Pero kung may ibang kita kayo na kasama nito, kumonsulta kayo sa isang accountant or sa Bureau of Internal Revenue. Huwag hayaang mabigla kayo sa tax season. Bukod sa regular na pensyon, mayroon pang ibang benepisyo na maraming seniors ang hindi nag-a-avail dahil hindi nila alam na mayon pala itong ganito. Una, ang SSS Funeral Benefit. Kung ang inyong asawa or isang miyembro ng pamilya ay miyembro ng SSS at pumanaw na ang naiwanang pamilya, ay may karapatang mag-claim ng hanggang 20,000 na funeral benefit. Kailangan ninyong mag-file ng claim sa loob ng 3 taon mula sa petsa ng kamatayan. Maraming pamilya ang napalampas ito dahil hindi nila alam na may ganitong benepisyo. Pangalawa, ang SSS Death Benefit.
Kung ang pinsyado ay namatay at may naiwanang asawa o mga anak, ang mga ito ay may karapatang makatanggap ng monthly survivor's pension o isang lump sum kung alin ang mas malaki. Ang survivor's pension ay karaniwang 100% ng pensyon ng namatay na miyembro para sa asawa kasama ang 10% para sa bawat dependent na anak hanggang 5 bata. Para sa mga miyembro ng GSIS Maying Life Endowment Policy or LP na maraming retires ay nakalimutan na o hindi naman nag-a-avail, ito ay isang insurance component na may kasamang maturity benefit. Kung kayo ay matagal ng miyembro at hindi ninyo pa na-check ito, tumawag sa GSI hotline o bumisita sa kanilang pinakamalapit na branch. At huwag din ninyong kalimutan ang 13th month pension na tinatawag ding Christmas bonus para sa mga pinsado. Karaniwan itong inilalabas sa Nobyembre o unang bahagi ng Disyembre at katumbas ito ng isang buwang pensyon. Siguraduhing updated ang inyong banking information para hindi ito maantala. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS o GSIS office para sa anumang dahilan, claim verification, update ng banking details o pag-file ng benepisyo. Narito ang ilang practical na tips para hindi masayang ang inyong biyahe. Una, mag-schedule ang appointment online kung maaari. Ang SSS ay meron ng online appointment system sa kanilang website na ssg.ph. Pinipigilan nito ang matagal na pila at tinitiyak na may naka-assign na staff na tutulong sa inyo. Para sa GSIS, ang kanilang website ay gsis.gov.ph at mayroon ding ERVS portal. Pangalawa, magdala ng lahat ng dokumento sa isang pagkakataon. Ang listahan ay karaniwang ganito: inyong valid ID na may larawan ng inyong SSS o GSIS number, isang photocopy ng inyong bank passbook or ATM card para sa bank detail updates. At kung may ina-avail kayong benepisyo, ang mga supporting documents tulad ng birth certificate, marriage certificate, or death certificate. Pangatlo, pumunta ng maaga. Ideally, bago ng umaga. Ang mga SSS at GSIS offices ay puno na bago magtanghali, lalo na sa simula ng buwan. At kung mayroon kayong may sakit o may kapansanan, huwag mahiyang humingi ng priority lane. May batas na nagtatakda na ang mga senior citizens at persons with disability ay may karapatang ma-prioritize sa lahat ng government offices. Pang-apat, isave ang hotline number sa inyong telepono. Ang SSS hotline ay 14 through 55 at ang GSIS ay mayroon ding dedicated helpline na makikita sa kanilang website. Mabilis na sagutin ng kanilang customer service ang mga tanong tungkol sa pension status at mas mabilis pa ito kaysa personal na pagpunta sa opisina para sa simpleng katanungan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamasayang bahagi. Paano ninyong mapapalakas ang inyong retirement income at mapakinabangan ang bawat pisong darating sa inyo? Una, i-consolidate ang inyong receiving account. Kung ang inyong pensyon ay pumupunta sa isang bangko, ngunit ang inyong expenses ay nasa ibang bangko, nag-aaksaya kayo ng panahon at maaaring bayad sa transfer fees. Mas maganda kung iisa lang ang account na ginagamit ninyo para sa pensyon at pangaraw-araw na gastos. Pangalawa, pag-isipan ng GCash o Maya para sa convenience. Maraming seniors ngayon ang nag-e-enroll ng kanilang pensyon sa mga e-wallet dahil mas madaling gamitin, lalo na para sa mga hindi malapit sa bangko. Ang SS ay nakikipag-partner na sa mga digital payment platforms upang mapadali ang disbursement. Pangatlo, mag-set ng budget para sa inyong pensyon. Alam ko medyo nakakainis marinig ito, pero totoo ang mga seniors na may malinaw na budget ay mas hindi nararamdaman na kulang ang kanilang pensyon. Kung ang inyong pensyon ay 10,000 bawat buwan, subukan ninyong hatiin ito. 2,500 para sa pagkain, 1,000 para sa gamot at medikal, 1,000 para sa kuryente at tubig, 500 para sa komunikasyon, at 1,000 na itatago bilang ipon o emergency fund. Maliit man ang halagang inilalagay sa ipon, mahalaga pa rin ito. Pang-apat, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong pamilya para sa financial planning. Hindi ito kahihiyan, ito ay karunungan. Maraming seniors ang mas maayos ang buhay dahil nag-uusap sila ng bukas sa kanilang mga anak tungkol sa kung saan pupunta ang pensyon at kung paano mapapamahalaan ito ng maayos.
Mga mahal naming kababayan na senior, bago pa man tayo magtapos, nais ko na ibuod ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Ang March Pension Credit Update ay isang tunay na pagkakataon para sa maraming pensyado na makatanggap ng 6,000 hanggang 7,500 sa kanilang account. Pero katulad ng lahat ng bagay na may kinalaman sa gobyerno, kailangan ninyong maging handa, maging alerto, at maging aktibo sa pag-check ng inyong account at mga benepisyo. Huwag hayaang lumipas ang deadline para sa mga claim. Huwag hayaang mapabayaan ang mga nakatagong benepisyo na matagal na kayong may karapatang ma-avail. At huwag hayaang mga deduction na hindi ninyo alam ay magpababa ng inyong kita nang walang inyong kaalaman. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak na mga senior din. Dahil sa bawat senior na maabot ng impormasyong ito, may isa pang pamilyang natutulungan. At kung mayroon kayong mga katanungan o gustong malaman pa, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Susubukan naming sagutin ang bawat isa.